Chapter 10. Hawak-hawak ni Jessa ang bulaklak na pinadala ni Jerome habang lihim na napapangiti. Kinikilig siya dahil sa kaswitan ng binata. Ngunit hindi malinaw sa kanya kung anong ibig sabihin nun. Kahit ang ginang na pasyente niya, hindi rin maiwasang mapangiti nang biglang tumunog ang phone ng dalaga. Si Jerome ang tumatawag. "Did you like it?" Tanong agad niya kay Jessa. "Yes, salamat pala sa bulaklak ha. Thanks God naman nagustuhan mo." "Bakit mo pala ako binigyan ng flower?" Tanong ni Jessa. "Just to say thank you sa lahat-lahat." Sagot naman ni Jerome. Okay. Pwede namang wala ng flowers kung magti-thank you ka lang. Saying the word is enough for me. Siyempre iba pa rin yung may ganyan. At saka gusto ko sana na, hindi maituloy-tuloy ni Jerome ang kanyang sasabihin. "Na ano?" Tanong ni Jessa. "Na yung maging close pa tayo, na maging friend tayo, na maging..." Natigilan na naman siya. Parang umuurong ang dila niya na bigkasin kung ano man ang gusto niyang sabihin. "Pwede bang ligawan kita?" Pagtatapat niya. "Ligaw? Ikaw?" "Oo, pwede ba kitang ligawan? Pero alam mo naman na naliligaw din sa akin si Sam." "I know, pero willing naman akong ipakita sa'yo yung nararamdaman ko eh." Sagot ni Jerome. "Wait, pag-usapan na lang natin to some other time. Nasa trabaho pa kasi ako eh. At saka ayaw kong sa phone natin pag-usapan ng mga bagay-bagay." Pag-umaywi ka ni Jessa. Yes, oo nga pala. Sorry sa istorbo ha. If you have time na, just let me know. Pag-uusapan natin." Wika naman ni Jerome. Nang maibaba ni Jessa ang tawag, lihim na nagpipigil siya. Nagpipigil siyang mapatili sa kilig niya. Kung wala lang ang kanyang pasyente, baka napasigaw na siya. This is the first time na nakaramdam siya ng ganitong kiliti sa kanyang puso. Hindi niya ito nararamdaman kay Sam at sa iba pa niyang naging karelasyon at manliligaw. Kung ako sa'yo, magpaligaw ka na dun. Kitang-kita sa mga mata mo na mahal mo yung tao. Walang sabi-sabing opinyon ng ginang na nasa harap niya. Sa tingin niyo? Yes. Mabilis sa sagot naman niya. Samantala, parang nanlamig na pinagpawisan si Jerome habang kausap si Jessa. Malaki na nagagawang impact ng dalaga sa kanya na hindi niya inaasahan. He is a type of guy na kapag gusto niya nawawalan siya ng hiya at malakas ang loob niya. Pero pagdating kay Jessa para siyang maamong tupa. Nang makauwi si Jessa sa kanyang bahay na bitbit ang bulaklak na bigay ni Jerome, napansin agad yun ng kanyang ina. Galing ba yan kay Sam? Ang sweet naman niya. Hindi po kay Sam, mommy. Sagot naman niya. Kanino galing? Kay Jerome po. Nahihiya niyang pag-amin. Si Jerome? Bakit kanya binibigyan ng bulaklak? Don't tell me naliligaw din siya sa'yo. Parang gano'n na nga, mommy. Ngiting sagot niya. Paano si Sam yan? Hindi ko naman po nobyo si Sam, mommy, pero ang totoo, naguluhan ako bigla. Pag-amin niya. Naguluhan ka? Saan? Sa nararamdaman ko. Ang tagal nang naliligaw ni Sam sa akin, mami, tapos ito biglang nagsabi din si Jerome. Ang masasabi ko lang, anak, timbangin mo ng maigi kung sino ba talaga ang gusto mo. Kung si Sam o si Jerome man, okay lang sa amin kahit sino sa kanila. Pareha silang mabait at kilala na namin ng daddy mo kaya nasa sayo kung sino ang mahal mo. Payo ng ina. Salamat sa payo, mami. Pag-iisipan ko po talaga siya ng mabuti. Siya nga pala, aalis din ako. May dinner kami ni Sam sa labas ngayon. Paalam niya. Sige naku, mukhang madadagdagan na naman ang bagong anak ng daddy mo nito. Ha? Syempre kapag nag-asawa ka na di may isa ulit kaming anak. Ang layo na naman ng inyong naiisip, mommy. Magbo-boyfriend muna ako bago mag-asawa. Bulalas naman niya. Nagkita sila ni Sam sa isang restaurant sa bayan. Masaya siyang sinalubong nito. Upo ka. Sorry, hindi na kita nasundo ha. Medyo busy kasi kanina. Aniya. Okay lang.
Sagot naman ni Chessa habang pumipirme ng upo. Para sa'yo pala. Abot ni Sam ng isang kumpol ng bulaklak. Salamat. Sabay abot sa bulaklak. Sam also giving some extra sweetness to her. I want to make you feel special kapag magkasama tayo. Wika pa ni Sam. Salamat. Tanging nasambit ni Chessa. Na maka-order sila ng pagkain ay agad na nilang pinigsaluhan. Halos pagsilbihan ni Sam si Chessa na para bang isang prinsesa. Pero bakit ganun? Di mapaliwanag ni Chessa ang kanyang nararamdaman. Hindi niya maibasang ikumpara ang nararamdaman niya nung magkasama sila ni Jerome sa beach. It's been about 5 months na nanliligaw ako sa'yo. Wala ka pa bang maisasagot sa akin? Pagdakay tanong ni Sam habang umiinom ng alak sa basong hawak. Napalunok si Chessa. Hindi niya alam kung ano ngayon ang kanyang isasagot. Hindi naman sa amin na madali kita. Pero gusto ko lang na secured ang anumang meron tayo. Hindi malayo mangyari na may aaligid sa iyong iba. Patuloy ni Sam. Sam, I know naman na naintindihan mo ako kung bakit hanggang ngayon hindi ko pa din tinatanggap ang inaalok mong pagmamahal. I want to be 100% sure with my feelings. Mabait ka and I don't want to take that for granted. Sagot ni Chessa. You mean hindi ka pa sigurado sa akin? May iba ba na mas nakakapagpasaya sa'yo? Kumpronta ni Sam. Napayo ko si Chessa. She doesn't want to answer Sam directly dahil alam niyang masasaktan ito. Bumuntong hininga si Sam. Kung meron man, hindi pa rin ako susuko sa'yo. I want you to know and feel that I love you very much and I'm hoping that you will love me back. Wika ni Sam sa katuliyang ininom lahat ang laman ng kanyang baso. Chessa knows that it is too unfair for Sam pero hindi niya kayang saktan ng lalaki. And besides, Jerome is not doing any move to prove his love for her. Kaya kung maaari, ayaw niyang bitawan si Sam. Napaka-selfish niya, no? Inihatid agad ni Sam si Chessa pagkatapos silang kumain. Hopefully, may mahihintay na akong sagot galing sa'yo next time. Ani Sam bago pumasok si Chessa sa bahay. Ngumiti lang ang dalaga at hindi maiting na ng mga mata sa lalaki. Thank you ulit. Ingat ka sa daan. Sagot na lang niya. Sige, good night. Ani Sam sabay halik sa pisngi ni Chessa at tuluyan nang umalis. Habang nakahiga siya sa kanyang kama pagkapalit niya, hindi niya maiwasang hindi pag-isipan kung ano ba talagang gusto niya. Si Sam na dati pang nagsasabi ng kanyang nararamdaman, ngunit hindi siya sigurado sa kanyang nararamdaman. O si Jerome na may malaking impact sa kanyang puso, ngunit hindi pa sigurado kung mahal siya talaga nito. Lalo lang siya naguguluhan ngayon. Gusto niyang bigyan ng pagkakataon si Sam, ngunit nagbago ang kanyang nararamdaman when Jerome appeared on the picture. Kinabukasan, nagising siya sa isang mensahe sa kanyang phone. Good morning! Rise and shine! Laman ng mensahe na nanggaling kay Jerome. Napangiti siya. In fairness, nag-e-effort ang loko. Agad niyang sinagot iyon. Good morning too. Na may smiley sa huli. Bumangon ka na po dyan, miss. Naghihintay po ang pagkain sa kusina. Sagot naman ni Jerome. Biglang nalimpungatan si Chessa. Anong ibig sabihin ni Jerome? Bumangon siya at umupo sa kama saka sinagot ang message. Nakabangon na ako, no? Bakit hindi ka pa lumalabas? Lalong naintriga si Chessa. Tinignan niya ang orasan na nakapatong sa lamisita sa tabi ng kanyang kama. 7:00 pa lang ng umaga. Bakit mo alam na hindi pa ako bumabangon, Aber? Lumabas ka na kasi. Naghihintay ang pagkain. Dahil sa naintriga siya, inayos niya ang kanyang buhok. Saka sumilip sa kwarto para pakinggan kung may ingay sa baba. Wala naman siyang naririnig. Mami? Tawag sa ina. Walang sumagot sa kanya kaya tuluyan siyang lumabas. Paglabas niya para dumungaw sa baba, nakita niya si Jerome na nakatingala sa kinaroroonan niya. Halika na, lumalamig na daw ang pagkain, sabi ng mami mo. Wika ni Jerome. Oh my gosh! Sambit niya saka patakbong bumalik sa loob ng kanyang kwarto. Agad siyang pumasok sa banyo para ayusin ng sarili.
Natataranta siya habang nagtututbrush at naghihilamos. Nang maayos ang sarili ay bumaba na siya. Sorry. Nahihiyang wika niya kay Jerome na naghihintay sa kanya sa baba. Okay lang. Halika. May dala akong pagkain. Naihanda na ng mami mo. Sagot ni Jerome na hindi matanggal ng ngiti. Nasaan pala sila, Daddy? Nandoon sa may likod. Hinihintay na nila tayo doon. Sagot ni Jerome. Sa may likod bahay ang napili ng magulang ni Jessa na iset ang kanilang agahan dahil hindi pa mainit at masarap pa ang simoy ng hangin. Mabuti naman gising ka na. Kanina pa naghihintay itong si Jerome. Wika ng kanyang ama nang makarating sila doon. Nakahanda na sa mesa ang dalawang pagkain ni Jerome at hindi niya ngayon maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. She's happy. Napapangiti si Jessa habang pinagmamasdan ng mga dalang pagkain ni Jerome. Ang lalaki pa talaga ang naggising sa kanya para rito. O halina kayo, kain na. Pagmamadali ng ama ni Jessa habang parating ang dalawa. Sige po tito. Sagot naman ni Jerome at inalalayan si Jessa paupo. Nang makaupo ang dalaga, mabilis din siyang naupo sa tabi nito. Nang makaupo si Jerome, nagpasalamat naman ang ina ni Jessa. Salamat tito sa mga pagkain, Jerome ha. Anito. Wala pong anuman tita. Sinadya ko talaga to para kay Jessa. Ngiting sagot naman ni Jerome sabay tingin sa dalagang nasa tabi. Napangiti si Jessa. Hindi mo naman kailangan gawin to. Nakakahiya sa'yo. Wika ni Jessa ngunit ang nararamdaman niya ngayon ay sobrang kasiyahan. She felt special. Very special. Ano ka ba? Palit lang na bagay. At saka gusto lang kitang isurprise. Sagot naman ng lalaki. Tikim naman ng ama ni Jessa. Bago pa mapunta sa kung saan yan, kumain na muna tayo. Putol ng ama ni Jessa at nagkangitian lang ang dalawa. Abang nasa kalagitnaan sila ng kanilang breakfast ay nagsalita si Jerome. Ang totoo po tito, tita, may gusto sana akong ipagpaalam sa inyo. Tungkol saan yan, Jerome? Sa resort ba? Tanong ng ama ni Jessa. Hindi po. Hindi po to tungkol sa resort. Tungkol po kay Jessa. Sagot ni Jerome at biglang kinabahan si Jessa. Di niya malaman kung anong sasabihin ni Jerome at bigla siyang pinamulahan ng mukha. Ano yun? Tanong ulit ng Ginoo. Gusto ko lang po sanang magpaalam na ligawan ko po ang anak ninyo. Walang atubiling pagtatapat ni Jerome sa kanila. Natigilat na mula lalo ang mukha ni Jessa. Nakayuko lang siya dahil sa hiya at kilig na nararamdaman. Pumitmit ang upo ng ama ng dalaga. Tiningnan muna ang anak bago si Jerome. Sa totoo lang iho, ikaw pa lang ang nagkalakas ng loob na gumawa nito sa prinsesa namin. Ikaw pa lang ang may lakas na magpaalam at kontsabahin kami. Kaya ano pa bang masasabi namin kung hindi ang pumayag sa hinihingi mo? Sagot ng ginong. Huwag po kayo mag-alala tito, tita. Hindi ko po mamaladaliin itong si Jessa. At lalong magmihintay po ako. Dagdag pa niya. Kung kami pumayag depende din naman yan sa anak namin Jerome. Sabat ng ina ni Jessa. Lumingon si Jerome kay Jessa na nakaupo lang sa kanyang tabi. Pumapayag ka ba na ligawan kita? Baling ni Jerome kay Jessa. Ano ba to? Nakakahiya naman. Halos takpan na ni Jessa ang mukha sa sobrang hiya sa mga magulang. Para siyang batang nahiya na ipakita ang mukha. Napatawa naman ang mag-asawa sa inaasal ng kanilang anak. Dalaga ng kanilang dalaga. Nahiya pa to, okay nga't nakuha pang magpaalam ni Jerome sa amin. Wika ng ina habang nagpapangiti sa anak. Alam na po niya ang sagot ko dyan. Sagot naman ni Jessa. Napatawa naman si Jerome na humigop ng kanyang kape. Nang matapos ang pagkain at formal na pamamaalam ni Jerome para ligawan si Jessa ay nagpaalam na to. Kailangan ko na pong bumalik sa resort. Maraming salamat po sa pagtanggap niya sa akin. Paalam ni Jerome sa mga magulang ni Jessa. Walang anuman iho at salamat din. Sagot naman ng ginang. Inihatid ni Jessa ang lalaki sa gate ng bahay nang biglang may nag-doorbell. Tamang-tamang papalabas na sila kaya pinagbukasan na ni Jerome.
Si Sam ang dumating. O pare, wika ni Jerome. Ano ginagawa mo dito? Tanong naman ni Sam. Bumisita lang pero paalis na din naman ako. Sagot ni Jerome. Oh Sam, good morning. Bati ni Jessa. O paano yan Jessa? Alis na ako ha. Sa ulitin. Tuloy ang paalam ni Jerome sa dalaga para makapag-usap naman ang dalawa. Nang makaalis si Jerome ay pinapasok naman ni Jessa si Sam. Ano pa lang sadya mo? Tanong ni Jessa. Gusto lang sana kitang i-surprise. Kaso ako ata ang nasurpresa. May bahid ng pagtatampo sa boses ni Sam. Gusto mo ng kape? Hindi pinansin ni Jessa ang winika ni Sam. No, thanks na lang. Malamig na sagot ni Sam. Oh Sam, magandang umaga. Bati ng ina ni Jessa nang makita si Sam. Good morning po tita. Nakangiting bati din sa ginang. Kumain ka na ba? Tanong ulit ng ginang. Tapos na po tita, salamat. Sagutin niya pero ang totoo iimbitahan sana niya si Jessa na kumain ng agahan sa labas. Oh sige, maiwan ko muna kayo ha. Paalam ng ginang. Naliligaw pa sa'yo si Jerome? Tanong ni Sam kay Jessa. Tumango lang si Jessa. Paano ako? Sam, naliligaw lang naman yung tao. Saka ganun ka din. Sana wag mo ako madaliin sa mga bagay-bagay. Sagot naman ang dalaga. May puwang ba siya sa puso mo? Ano klaseng tanong yan? Gusto ko malaman para alam ko kung saan ako lulugar. Sagot naman ni Sam. Hindi ko alam. Nakaya kong sagot ni Jessa. Ako? Sam, okay sige na hindi na ako nangungulit pero sana kapag wala akong pag-asa sabihin mo naman. Maintindihan ko naman Jessa. Tumangot-tango lang si Jessa. Oh siya, sige alis na ako. Paalam ni Sam. Hindi ka ba magkakape man lang? Hindi na, sa opisina ko na lang. Sagot ni Sam saka umalis na. Tinapunan ng tingin ni Jessa ang papaalis ng si Sam. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Ayaw ko mawala sa akin si Sam. Sa isip ni Jessa. Naganda na siya pagpasok sa kanyang klinik. Abala na naman siya ngayong araw kaya kailangan na niyang pumasok. Oh Jessa, kumusta ang dinner date niyo ni Sam kagabi? Tanong ni Steph sa kanya na makasalubong niya to. Okay naman Steph, o ikaw kumusta ang paghahanda sa kasal mo? Ayun, medyo maayos na ang lahat. Super excited na ako, sobra. Halata sa mga mata at ngiti ni Steph ang kagalak at excitement na nalalapit niyang kasal. Congrats Steph! Sa wakas, lalagay ka na rin sa tahimik. Salamat pero napipressure ako eh. Ha? Bakit naman? Hindi ko alam. Siguro dahil bago sa akin ang buhay may asawa. Lalo na't may mga biyanan na dapat pakisamahan. Alam mo Steph, partner talaga yan. At least mo kung mabait naman ang magiging biyanan mo. Ay oo, yun lang ang maganda. Wala din ako masabi sa kanila. Siya nga pala, kumusta kayo ni Jerome? Pasakali ni Steph. Okay naman. Tanging sagot ni Chessa at nahihiyang magkwento tungkol sa panliligaw ng binata. Sige mauna na ako Steph ha. Paalam niya. Gaya ng kinagawian ay abala siya lagi sa klinik. Maganda din na marami siyang pasyente at matatanghalian na nang biglang dumating si Sir Ed doon. Sir Ed, kumusta po kayo? Medyo matagal-tagal na tayong hindi nakakapag-usap ah. Bati at yakap sa matandang naging pangalawang ama na niya din. Hindi kita mahagilap kasi kaya ito pinuntahan na lang kita dito. Ikaw ang kumusta? Sagot ng matanda. Mabuti naman ako Sir Ed, salamat naman at nakakalakad na kayo. Oo nga kaya kita mo medyo naglalalabas sa din ako. Nabuburo ako sa bahay tapos si Sam hindi na din masyado nagpupunta dun. Mukhang abala sa kanyang bagong project. Ganun po ba? Gusto niyo po ba kain tayo sa labas? Lunch break ko na din naman. Alok ni Jessa. Aba gusto ko yan. Magilo naman na sagot ng matanda. Dinala niya ang matanda sa malapit na restaurant sa hospital para hindi masyadong mahirapan ng isa na bumiyahe. Para na din hindi siya mahirapang bumalik sa klinik niya. Kumusta naman ang panliligaw ng pamangkin kong si Sam? Tanong ni Sir Ed habang kumakain sila. Okay naman po Sir Ed. Tipid na sagot niya. Bakit parang hindi ka yata masaya?
Tanong ulit niya. Ano pong ibig niyong sabihin? Siyempre kapag nililigaw at tinatanong ng iba may kaunting kilig sana kaso ikaw wala eh. Wala ka bang pag-asa si Sam? Yumuko si Jessa. At doon na nabasa ni Sir Ed ang nilalaman ng puso't isip ni Jessa. May iba pa bang nagpapatibok sa puso mo? Walang gatol at tanong niya. Yung totoo Jessa, hindi naman ako magagalit. Tumangot-tango si Jessa sa tanong ng matanda. Paano si Sam? Hindi ko po alam eh. Hindi ko po kayo kayang saktan ni si Sam. Matagal din po siya naghintay sa akin. Sigurado ako masasaktan siya kapag sinabi ko. Mas masasaktan siya kung paaasahin mo sa wala. Kung wala ka nararamdaman sa kanya, mas mabuti yung sabihin mo na para hindi naghihintay ang tao. Payo ni Sir Ed. Hindi ko po alam kung paano sasabihin eh. Be true to yourself and speak what's in your heart. Yun lang naman ang dapat, Jessa. Wika pa ng matanda. Hindi po kayo galit sa akin, Sir Ed. Hindi. Bakit naman ako magagalit? Kahit pamangkin ko si Sam, wala naman ako magagawa kung wala kang nararamdaman sa kanya. Ang gusto ko lang ay sabihin mo sa kanya para hindi na siya maghintay. Ulit ng matanda. Maraming salamat po, Sir Ed. Hayaan po niyo't gagawan ko po ng paraan to. Nang matapos sa kanilang tanghalian, inaghiwalay na sila.